Ang hirap, ang hirap pala kapag hindi ka nakaatin ng gawain kasi hindi kompleto talaga. Sobrang nahihirapan din naman po ako kasi di ba sobrang pride. Natiis ko pong hindi umatin sa gawain. Dahil po sa araw ng mga puso, gusto kong lumaya yung puso sa mga sakit na nararamdaman ko, galing din sa puso ko. Gusto kong lumaya dahil ang hirap po talaga sa pagtulog, ang hirap. Namimiss ko rin ko yung lahat. Minsan pinapag-feel ninyo. Nakahiga lang ako sa bahay. Kasi pumapasok pa ako yung trabaho. Nagtiday ako ng Biyernes dahil yung apo ko, wala nang pasok. Ako lang kasi ang inaano ng ninang niya na kumex na muna ako dahil walang mag-aasikaso sa apo ko. Dahil sa utang na loob ko sa kanila dahil sila nagpapaaral sa apo ko, inanuhan ko yun na pumasok pa ako ng trabaho. Uuwi na ako pag Biyernes dahil wala naman ako. Tapos pag uwi ko ng Biyernes, nagtitinda ako. Nagtitinda ako ng, yun nga yung kinabubuhay namin dito paano para makatulog pa ako sa kahit pa para sa pamilya ko. Dahil sa sobrang, kung alam niyo lang, yung asawa ko po nagkasakit at bago lang kagagaling lang po, mahirap po maghanap ng trabaho yung asawa dahil kagagaling lang po sa sakit, baka mabinat po siya. Sa ngayon ay napakasaya ko dahil ito, nabis ko itong gawain natin. At naway magtuloy-tuloy na ito. Sobrang sana'y pahintulong ng ating Panginoon na tuloy-tuloy na rin na gumaling po yung asawa ko. At sana'y makahanap na po siya ng trabaho. At ako sana ay patatagin niya po ako sana. Patatagin niya po sana ako na huwag akong panghinaan ng loob. Focus lang sana sa kanya. Dahil hindi ko naman po talaga kaya na hindi natin sa gawain. Yan lang po. Iwasan po natin ang ating kapatid na pinagdala. Amen. At ang sunod po ng papatotoo po, Sister Abelia po. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo. Magandang gabi, Amang Yahweh. Ang isishare ko po yung nangyari po sa akin itong linggong ito na yung Martes po, hindi pa ako naka-attend ng Bible sharing dahil po na ma-attend po ako ng meeting ng apo ko dito sa Cadiz. Kaya, at hindi po ako nakakagsimba ng alas 6 dahil ang apo ko po ay natutulog, ayaw kong iwan na mag-iisa lang siya. Doon ko naramdaman na may sumakit sa akin din. Tapos, sabi ko, nakalabit din ako ni Lord kasi hindi ako nakapag-atin ng mas. Kaya, sabi ko to sa anak ko, bili mo ako ng gamot dahil para hindi ako makalakad. Tapos, uminom ako ng gamot, hindi pa rin nawala. Terus kinabukasan na yun, naramdaman ko yun. Tapos yung kinahaponan, mga 6, yun nakaatin ako ng Holy Mass. Ayun, natanggal na yung sakit na naramdaman ko. Kaya kinakalapit ako ni Lord kapag hindi ako mag-in ng Holy Mass. Tapos nung linggo, hindi rin pa ako nakaatin ng, kasi alas 5 ng umaga ng aking serve. Hindi ako nakapag-serve kasi wala akong schedule. Kaya sabi ko, matulog na lang na ako dahil wala lang akong serve. Mamaya na ako mag-serve. Mamaya na ako mag-serve na 6. Alam mo, sumakit yung akong tiyan na, bakit sumakit yung akong tiyan na wala naman akong kinain na Tapos nung uminom ako ng gamot sa sakit ng tiyan, hindi pa rin nawala. Tapos, nung alas 6 ng hapon,
umatin ako ng Holy Mass. Ayun, no, habang nagmimisa, nawala yung sakit ng aking tiyan. Sabi ko, Lord, sabi ko talagang pinakalabit ako ni Lord kapag hindi ako umatin ng Holy Mass. Yun lang po, maraming salamat po. Dahil talakbuhan po natin ang aming kapatid na pinagpala ni Lord. Amen! At ang huli po magpapatotoo na pinagpala po, ang ating kapatid, Sister Jopo. Palakpakan po natin ang ating kapatid habang tumatayo po siya. Sister Jopo. Pinagpalang gabi po sa inyong mga kapatid, sister and brother po. Kami po ng aking anak ay parang pasulpot-sulpot po ang aming pag-attend dahil po ay kami po ay sabay po nagkasakit. Yung anak ko po ay na-diagnose po ng pneumonia. Nakapunta po kami sa lung center at siya po ay na-diagnose na may pneumonia. Tapos ako rin po nakapagpa-x-ray. Tapos akala ko po ako po ay babalik na naman yung dati kong sakit. Pero sa awa po ng Panginoon, at siya po ay napakabuti. Yung x-ray ko po is clear na po. At tuluyan na pong nawala po yung dati ko pong sakit. At yung anak ko po ngayon ay kakatapos na po paggamot ay tuluyan na po siya nagpapagaling. Kaya naman po ay masasalamat ko po sa Panginoon dahil siya po ay napakabuting ano po sa amin ng aking anak dahil kami po ay sabay na po ngayon nagpapagaling. Yun lamang po, salamat po. Palakpakan po natin ang ating kapatid sa pinagpala. Handa na po bang magpuri sa ating Panginoon? Kung handa na po tayo ay magsitayo. Tayo na po ay sasamba sa ating Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan. Harap ka sa katabi mo, sabi mo kapatid. Kapatid! Maligaya. Maligaya! Araw ng mga puso. Araw ng mga Amen. Bagamat hindi po biblical ang Valentine's Day, pero lagi natin tatandaan, ang Diyos ang unang umibig sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Kaya palakpakan natin si Jesus na nag-alay ng kanyang buhay sa krus dahil sa pag-ibig niya sa ating lahat. Amen po ba? Sabi nga po, nandito tayo dahil tayo ay mga makasalanan. Amen po ba? Pero hindi pwede na manatili tayo dito na may sakit. Amen po ba? Kailangan gagaling tayo sa mga kasalanan na yan. Amen po ba? Praise the Lord. Taas po natin ating mga kamay at tayo mananalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahinto sa tukso at iyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Birhen Maria, napupuno ka po ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pong pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Sa nagkakaisang tinig, luwalhati Sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kaparan sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan, ang awit ng pastor. Ang Panginoon, ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainang na pastulan at inagay niya
sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako yung bagong kalakasan at sangayon sa pangako na kanyang bininiwan sa matuwid na landasin. Doon ako inaakap. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karinlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo ang pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang tulang. Ito'y iyong ginagawa, nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay labisan, at pati na ang saro ko ay iyong pinapahaba. Tunay na pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa aking tataglalin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Kahit na ang daan iyo'y tumatahak sa kalinlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapan. Ang bukod ko at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Kahit na ang daan iyo'y tumatahak sa kalinlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapan. Ang bukod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Ang gabay ko at sanggalang. Ang gabay ko at sanggalang. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Sino po na umibig sa atin? Ang Diyos. Amen po ba? Sino na umibig sa atin? Ang Diyos. Amen po ba? Kaya ang tungkulin po nating mga Kristiyano, ibalik, amen, ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Saan? Sa ating kapwa. Amen po ba? Hindi lang po tuwing Valentine's Day, kundi araw-araw. Amen? Ano lagi sinasabi ng Panginoon? Mag-ibigan tayong lahat. Amen? Nang sa gayon, makikilala ng lahat na tayo'y alagad ni Jesus kapag nag-iibigan tayong lahat. Amen po ba? Amen! Sa Lord kayo magpatawad na yung mga ayaw magpatawad. Amen po ba? Sapagkat anong nakasulat sa Biblia? Amen? Hindi ka rin patatawarin ng Amang nasa langit kapag di ka nagpatawad. Amen? Kaya kung gusto mong patawarin ka ng Amang nasa langit, matutong patawad. Praise the Lord. Amen? Love, love, love! Tapos mga kapatid po sa Panginoon. Hallelujah! Love, love, love,
sa bawat lingkod. Love, 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 tayo magmahalan. Love, 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 tayo magkamayan. Love, 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 tayo mag-awitan kayo. Love, 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 Ina! Love, 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 tayo magmahalan. Love, 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 tayo magkamayan. Love, 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 tayo magkamayan. Sige po, sige, hanap tayo ng partner. Hanap ka ng partner. Hanap na ka partner. Tingnan niyo po ang sinasabi ni Lord sa mga pala-absent. Sino mga pala-absent? Amen? Sige. Hahanap, hanapin kita sa upuan mo. Huwag na huwag kang ma-absent, kapatid, sa bawat linggo. Minsan pa, simayan natin ang tawag, hahanap, hanapin. Hahanap, hanapin kita sa upuan mo. Huwag na huwag kang ma-absent, huwag na huwag kang ma-absent, kapatid, sa bawat linggo. Love, 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 tayo magmahalan. Love, 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 tayo magkamayan. Love, 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 tayo mag-awitan kay Lord. So, may pagkakataon, love, 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 Amen. Love, 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 tayo magmahalan. Love, 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 tayo magkamayan. Love, 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 tayo mag-awitan kay Lord. Tayo mag-awitan kay Lord. Tayo mag-awitan kay Lord. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Amen po ba? Tunay kayo masarap umawit sa Panginoon. Amen? Salamat sa Panginoon dahil hanggang ngayong buhay at malakas pa po tayo. Amen po ba? Sa kabila ng ating mga nararanasang problema, pagsubok, karamdaman, salamat sa Panginoong Jesus sapagkat tayo po ay may lakas ng loob pa na magpuri sa Diyos. Amen? Thank you, Lord. I love you. Hallelujah. Palakpak pa kami sa Diyos na Lord. Pag-isip pa lang sa umaga, pagmulat ng mga mata, blessing agad ang nakikita, hangin ay nadarama, well provided at
Parinig ka kay Lord. I love you. Sa mga oh Lord, I love you. Laman ang puso ko, pag-ibig mo'y forever. Sa katulad ko, oh Lord, I love you. Laman ang puso ko, pag-ibig mo'y forever. Sa isang katulad ko, laging sasabihin ko, oh Lord, I love you. Laging sasabihin ko, oh Lord, I love you. Laging sasabihin ko, oh Lord, I love you. Parang pakarami ng Panginoon. Amen? Amen. Tunay nga po, nasa biyaya, grasya at habag ng Diyos kaya tayo nabubuhay. Amen? Kaya marapat lang na sabihin natin, Lord, I love you. Amen po ba? Tunay nga po na ang pag-ibig ng Diyos ay forever. Amen po ba? Ang pag-ibig po ng tao may hangganan at may kondisyon. Amen? Pero ang pag-ibig po ng Diyos, agape love. Amen po? Pag-ibig na walang kondisyon. Amen po ba? Sige po, muli tayong manambahan sa ating Panginoong Yesus. Taas po natin ating mga kamay. Yuko natin ating ulo, pikit po natin ating mata. At tunay nga po hindi mapapantayan ang pag-ibig ng Panginoon. Inalay niya po ang kanyang buhay sa krus para sa pag-ibig niya sa sangkatauhan. Kaya salamat sa Panginoon na nagpakilala sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Pag-ibig mo'y ganap, biyaya mo'y hindi magwawakas, patnubay mo'y kalakasang wagas, kagalakay hindi kukupa, minsan pa. O Diyos, pag-ibig mo'y ganap, biyaya mo'y hindi magwawakas, patnubay mo'y kagalakang wagas, kagalakay hindi kukupas. Pag-ibig mo, O Diyos, di mapapatayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mong tumigis, dalay kaligtasan. Nagkanta namin ang buhay na walang hanggan. Pag-ibig mo, Diyos, di mapapatayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mong tumigis, dalay kaligtasan. Nagkanta namin ang buhay na walang hanggan. Sa buhay na iyong ibinigay, sa buhay na walang pag-asa, nakamtan ang kabutihan mo. Pasasalamat namin buong puso. Pag
Nakamtan namin ang buhay na wala Bumibigis, dalay kaligtasan. Nakamtan namin ang buhay na wala Malakas sa mga muli pasasalamat sa ating Diyos na buhay at maganda po tayo sa pakikinig ng mabuting balita ang gagamitin ng ating Panginoong Yesus Nazareno. Walang iba ang ating kapatid mula po sa Laguna, Sister Babes Mondala. We will serve the Lord. Even the trials come, none can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are the chosen generation, we are the son of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord, even the trials come, none can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are the chosen generation, we are the sons of God. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Jesus Nazareno, aming mahal. Ang buhay mo sa amin ay inialay. Sa banal na krus, dulot mo'y dakilang tagumpay. Wagas mong pag-ibig sa amin na iyong ibinigay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aking sandigan. Salamat po, niligtas mo kami sa mga kasalanan. O Jesus Nazareno, daling mahal. Jesus Nazareno, aming mahal.
Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay mangilikha ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Panginoon, sa gabing ito, tanggapin mo ang aming taus-pusong pasasalamat na sa dakong lugar na ito, Lord, idinala mo kami upang patuloy kami makinig, mag-aral ng iyong mga salita upang matupad ang magandang plano sa buhay namin. Salamat, O Diyos, dahil ginising mo kami, Panginoon, malalakas ang aming pangangatawan. Higit sa lahat, Panginoon, salamat sa buhay na taglay na patuloy mong ipinahihiram sa aming lahat. Salamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala mo, maging sa napakagandang panahon at sa mahalagang okasyon na ito, Lord, na araw ng mga puso, na Lord, ikaw ang tanging dahilan, Panginoon, kung bakit kami natutong umibig. Dahil ikaw ang unang umibig sa aming lahat. Panginoon, sa gabing ito, patuloy kami lumalapit sa iyo. Isinusuko namin ang aming mga buhay, lalo tigit ang laman ng aming puso't isip, na ikaw lamang ang nakakaalam kung ano ang narito. Panginoon, humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang, pagkakasala, dahil alam namin maliit man o malaki, pantay na kasalanan sa iyong harapan. Kaya humingi kami ng kapatawaran ng Diyos. Ikaw ang Diyos na mapagmahal, Panginoon. Kaya naniniwala kami na kami, O Diyos, ay patatawarin mo sa lahat ng aming karumihan sa gabing ito. Panginoon, dinudulog din namin, Panginoon, ang gawain mo. Ang Jesus Nazareno Community, O God, na sa panguna ng aming kapatid, Brother Angelo, O God, patuloy mo nawa kaming samahan. Dalangin po namin ang banal mong Espiritu ay patuloy mong isugo at huwag kaming iiwanan, Panginoon, sapagkat naniniwala kami, Panginoon, 2-3, higit na nagkakatimuan ikaw ay aming kasama, Lord. Napakarami namin sa gabing ito, Panginoon. Kaya tinaangkin namin ang katagumpayan mo sa buhay namin. Kasama ng abang lingkod na pinadala mo sa dakong lugar na ito. Ikaw ang higit na nakakilala kung sino ako, Panginoon. Di man ako karapat-dapat. Salamat sa pagtitiwala mo. Salamat sa pagkakatawa mo sa akin, Panginoon, na sa gabing ito sa iyong mapagpalang kamay ko inaaminin ng lahat ng magaganap, Panginoon, sa gabing ito ay ayon sa iyong banal na kalooban. Gamitin niyo po ako mightily and boldly at maging pagpapala po ako sa buhay ng aking mga kapatid. Ikaw ang manguna. Gamitin niyo lang po ako, Panginoon, sa gabing ito. Lord, we offer our life to you, God. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen at amen. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo ang tangi kong sandigan. Pangako mo'y tapat. Magpakailanman ako ay iiwan. O pababayaan man, pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako nyo ang tangi kong sandigan. Pangako nyo'y tapat. Magpakailanman ako ay iiwan. O pababayaan man, pangako nyo'y aming panghahawakan. Pangako nyo'y aming panghahawakan. Pangako nyo'y aming panghahawakan. Palakpakan natin ang napakabuting Diyos! Everybody shout hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Amen. Thank you, Lord. At bago po tayo po, basahin natin sabay-sabay ang nakasulat po sa harapan. Sa bilang ng 3, 1, 2, 3. Ang puso mo'y hinatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Mga kapatid kay Kristo, ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sige po, maaari na po kayo magsiupo.
sa presensya ng ating Panginoon at isang mabiyayang gabi po sa inyong lahat. Naniniwala po ba kayo na mabiyayang ating gabi? Amen. Bakit? Sino ang kadaing natin? Si Lord. Amen po ba? Praise the Lord. Hallelujah. Salamat kay Lord. Dahil sabi nga po, ito po ay napakahalagang okasyon para po sa ating lahat bilang mga tao. Ito ay araw ng mga Puso. o tanong mo yung katabi mga kapatid. Kamusta na ang puso mo? Ayan na ang sagot. Ano amen? Buhay pa ba? Tumitibok pa ba? Siyempre naman, amen. Kasi mga kapatid, ang sabi sa ating binasa, meron pong paalala. Meron pong paalala ang ating Panginoon nang sabi, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan. Bakit? Ang sabi, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mo, tinataglay. Amen po ba? Tingnan niyo po. Sa katawan ng tao, ano po ang pinakasentro? Puso. Amen po? Kapag ang puso ng tao, mga kapatid kay Kristo, ay tumigil, anong mangyayari sa atin? Paktay. Amen po? O pwede tayo, pag naputulan tayo ng daliri, buhay pa din. Pag naputulan po tayo ng paa, buhay pa din. Amen po ba? Pero pag ang naputol sa atin ay ang paghinga ng ating mga puso, nakakasiguro ko, patay po tayo lahat. Kaya nga may pabalay. Kailangan natin ingatan ang ating mga puso kasi ito yung buhay na ating tataglayin. Amen po ba? Hawakan mo yung kamay ng katabi mo, sabi mo, kapatid, kamusta na ang puso mo? Amen po ba? O ulitin mo, sabi mo, kapatid, ang sabi ni Lord, ingatan mo ang puso mo. Amen? Ayan o, di ba? Ingatan ang iyong puso. Bakit, mga kapatid ko kay Kristo? Kung ang tao yearly nagpapa-general check-up, amen, para malaman yung kalusugan, tama? Kung ang mga tao may sasakyan, nagpapa-check ng sasakyan para sa maintenance, para maganda pa rin yung takbo. Amen po ba? Eh, ang puso mo, kailan mo ulit pinacheck kay Lord? Hello? Tanongin mo ulit katabi mo, sabi mo, kapatid, ang puso mo, kailan mo ulit pinacheck kay Lord? Amen? Ayan, praise the Lord. Bakit? Kapag hindi na maayos ang puso natin sa harapan ng Diyos, kapatid, baka nasa critical condition na yan. Hello? Puso nasa critical condition. Kapag hindi na maayos ang takbo ng puso natin, kailangan na tayo magpagamot. Gamutin bago mahuli ang lahat. Amen po ba? O kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, inuulit ko, ingatan mo ang puso mo. Amen? Bakit? May puso akala okay lang. Hindi lahat ng umingiti, totoong masaya. Amen po ba? Hindi lahat ng malakas, kumikilos, okay ang puso. Yung iba nga, kausap ng palang kahapon, magbabalitaan mo na lang, inanake. Kasi bakit? Alam mo malakas, pero may diferensya pala ang puso. Nasa critical condition. Kaya tayo din sa gabing ito, pa-check tayo kay Lord kung okay pa ba ang puso natin sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ano-ano ang mga sintomas ng puso nasa critical condition? Makinig po tayo mabuti. Amen? Una, eto po, wounded heart syndrome. Anong ibig sabihin yan? Puso, sugatan. Taas ang kamay dito ng puso, sugatan. Aminin. Hello? Alam niya ni Lord, mga kapatid, ano po yung pusong sugatan? Ito yung mga taong paulit-ulit na nasaktan. Paulit-ulit na nabigo. Kaya akala mo okay lang nakangiti, pero totoo may sugat sa puso. Tignan mo yung katabi mo. Nakangiti yan, pero ang totoo may sugat yan. Hello? Kapag yan may sugat, nasa critical condition ang puso niyan. Amen po ba? Kaya nga, napakaganda ng mga patutuon nyo. Amen. Sabi ko,
wow Lord, yung pag-ugma, yung mga sharing, bakit? Kasi may narinig ako, sabi nga masakit, amen? At sabi din ni Brother Angelo, kailangan nating pagpagaling. At ang makakapagpagaling lang sa atin, lalo na sa kritikal ng puso natin yung kondisyon, si Lord. Amen po ba? Gusto nyo gumaling? Amina, gusto nyo gumaling? Magpagaling tayo sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? So kaya nga mga kapatid, may mga tao na hindi makapagbigay ng totoong pagmamahal. Kapag ang puso ay nasa, sabi nga, wounded heart o sugat ang puso. Hindi po tayo makakapagbigay ng pag-ibig kung ang puso natin ay maraming sugat. Tama po ba? Bagkos ang maibibigay mo, sugat din. Kaya nga may mga tao makakabad ko kay Kristo, masasakit magsalita. Bakit? Kasi ang totoong nasa puso niya, maraming sugat. Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, pansinin mo yung tao na nagtanim ng malalim, ng sama ng loob galit. Mapapansin mo yan eh. Sa pamamagitan ng pananalita, palaging negative. Masakit magsalita. Amen po ba? Ba't kayo nasabi? Yung tatay ko nung nabubuhay pa, hindi ko po alam na marami siyang sugat sa puso. Kaya ano na ibabahagi niya sa amin? Mga kapatid ko kayo, puro sugat, masasakit na salita kasi nga yung nasa puso niya, puro sugat. Amen po ba? Kaya nga mga kapatid ko kayo, so kapag tayo ay meron na nito, pusong sugatan, asahan mo, hindi tayo makapagbibigay ng pag-ibig sa ating kapwa. Amen po ba? Bakit? Meron na akong narinig na kanta. Ito po ay kaya ko itinake doon dito kasi hindi ko siya kabisado. Ang sabi po ng awiting ito, sinaktan mo ang puso ko, sinaksak mo ng kutsilyo, binuhusan mo ng asido, pinukpok ng martilyo, sinaktan mo ang puso ko. Ngayon ako'y naghihingalo, mauubusan ako ng dugo, sinaktan mo ang puso ko. Amen? Bakit nabuo yung kantang yun? Marahil, yung bumuo ng kantang yun, maraming siyang naranasang sugat, pait, sakit ng damdamin. Bakit? Nagmahal na nga, sinaktan pa! Hello? Ito yung mga tao, binigay na nga lahat, niloko pa. Ouch! Amen? Kaya nga, kung ano yung nasa puso, yun ang lumalabas sa bibig. Kaya mapapansin ang isang tao. Kaya sabi ko nga, napakaganda ng topic dito. Bakit? Mapapansin mo kapag ang isang tao punong-puno ng sugat, yun ang lalabas sa bibig. Pero kapag ang tao punong-puno ng pag-ibig, ang lalabas sa bibig ay puro pag-ibig. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya kung tayo mga kapatid kay Kristo ay nasa ganitong kondisyon, ang puso natin ay puro sugat. Lumapit tayo kay Lord. Kasi bakit? Ang sabi po sa mga awit, at ang pusong wasak ay kanya rin lulunasan. Ang natamo nilang sugat ay bibigyan kagalingan. Gusto yung pumanin? Ayan, kung nasa critical condition na tayo, sabi po sa ating binasa kanina, gamutin bago pa lumayan. Amen! Thank you, Lord! Hallelujah! Pangalawa, paano natin malalaman o ano ang sintomas ng isang pusong nasa critical condition? Ito po, toxic heart. Ano ibig sabihin ng toxic heart? Pusong maraming tinatagong sama ng loob. Hello? Pansinin niyo yung puso ay nasa picture. Lapokos na. Orting puso pa rin, pero nakalapokos. Bakit? Kasi maraming sama ng loob. Maraming galit. Hello? Tanong mo yung katabi mo, kapatid. Kamusta na ang puso mo? Hello? Manalaman ng isang tao na puro sama ng loob, galit ang nasa puso kapag lagi ang nakasigaw. Kapag laging irritable, konting ibot, ang init agad ng ulo. Amen po ba? Tingnan mo yung katabi mo nga. Nakangiti ba yan? Ulitin mo, hindi lahat na nakangiti. Totoong masaya. Minsan, may mga sama ng loob dyan. Bakit kasi
plastikin ng ibang tao. Pero si Lord, hindi. Amen po ba? Kaya sabi, bago ka lumala, magpagamot na tayo kay Lord. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, bago lumala, magpagamot na tayo kay Lord. Amen? Kapag ang isang puso toxic na, minsan hindi na nakakapagpatawad. Bakit? Sa dami kasi ng galit, sa dami ng poot. Amen? Kaya nga kapag hindi na tayo nakakapagpatawad, kapatid, nasa critical condition ang puso mo. Amen po ba? Tama si Brother Angelo, sabi niya nga kanina, kapag hindi tayo nagpatawad, hindi na tayo patatawarin ni Lord. Kaya nga napakalaga na lagi tayong present. Ang ganda nung kinanta eh. Huwag na huwag kang absent. Amen? Bakit? Kapatid, sa bawat linggo kasi nga, dito tayo tinuturuan ni Lord. Dito tayo inuhubog. Dito tayo pinapagaling. Eh kung lagi kang absent, gagaling ka? Parang lima lang yung sumagot ah. Hello? Pag palagi tayong absent, may sama ka na nga ng loob. Absent ka pa ng absent, eh malabo kang bumalik, kapatid. Ayaw mo ba? Ganyan ako eh, mga kapatid. Pag marami po akong sama ng loob, hindi talaga din ako dati fan. Pero ang pinakita sa akin ni Lord, ako ang lugi. Amen po ba? Bakit? Yung kasamaan ko ng loob, ang sarap na ng tulog, humihilig pa, nakanganga ka. Pero ako, hindi makatulog. Bakit? May sama ako ng loob. May galit ako. Nahihirapan ako magpatawad. Kaya ang ginawa ko, bumalik ako kay Lord, lumapit ako kay Lord, at doon niya ako unti-unti pinagaling. Amen! Palakpakan natin si Lord! Lord, ang sabi ko sa Efeso, tingnan nyo, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit. Huwag na kayong mambubunyaw, manlalait, mananakit ng damdamin ng inyong kapwa. Kasi bakit? Kapag hindi natin inalis ang sama ng loob, ang galit, hindi po tayo gagaling. Bagus patuloy ang puso natin ay nasa critical condition. Amen? Gusto mong gumaling? Sabi nga ba ng babala, gamutin bago pa mahuli ang lahat. Amen! Palakpakan natin si Lord! Kaya mga kapatid kay Kristo, sabi ko ng salamat. Kasi sa pamamagitan mo ng araw ng mga puso, kanina nga katchat ko po si Brother Dick Alban. Sabi ko, tayo pareho naman kami ni Sister Bean. Kasi may hayo po kami ngayon. Amen? At may nag-chat sa akin, sino daw ang kadate ko? Amen? Sabi ko, ang kadate ko, si Lord. Amen? Kasi dati pag-araw ng mga puso, malungkot ako. Bakit? Wala nagbibigay ng bulaklak. Walang tsokolate. Kaya na nakita ko si brother, inabutan niya si sister. Amen mo ba? Ang saya-saya ng puso. Kaya mga kapatid kay Kristo, pero eto maganda. Sabi ko, ako'y lingkod na ni Lord. Kahit walang chocolate, kahit walang bulaklak, okay lang. Bakit? Ang mahalaga, yung pag-ibig ng Diyos, ang pinakamagandang regalo na hanggang ko. Amen! Lord of God! Kaya ngayon, kahit walang chocolate, kahit walang masaya ako. Amen. May demonyo talaga, no? May demonyo talaga. Amen! So, glory to God. Kaya kapag ko ay Kristo, kapag ang ating mga puso ay nandito na sa toxic heart syndrome, magpagamot na tayo bago lumala. Amen? Glory to God. Sa pangatlo, ano-ano ang sintomas ng pusong nasa critical condition? Pagmasdan niyo yan. Exhausted heart syndrome. Tignan niyo yung itsura ng puso. Halatang halata ano? Puso? Tignan mo yung katabi mo. Ganyan ba yung itsura? Amen? Mukha mong pagod kahit na naka-lipstick. Amen? Kahit na naka-makeup, hindi pa po niya matatakpan. Amen? Kaya kung makapag po kay Kristo, check natin. Pag-check natin ngayon kay Lord yung puso natin. Kasi minsan, kahit na lagi tayong present sa gawain ng Diyos, kapag ang isang tao ay punong-puno ng pagod, ito yung mga tao, mga kapag po kay Kristo na pagod na magmahal. Ito yung mga nasaktan, amen? Pero napagod na. Tama po ba? Yun yung sa mundo. Pero sa ating mga mananampalataya, minsan napapagod tayo. Amen po ba? Malalaman mo isang tao kapag
puso. Kapag umakyat ng overpass, hindi pa nakakarating ng kalatian, hingal na hingal lang. Tama po ba? So patunay lang na meron masamang kalagayan ng puso. Pero isang tao, nagpangalawa, pangatlong balik na, mga kapatid, hindi nahihirapang huminga, ay asahan mo yan. Okay ang puso niyan. Amen? Kaya nga mga kapatid tayo, pa-check natin ngayon kay Lord yung puso natin. O mga kapatid, kung ang puso natin napapagod na, ay umati ng prayer meeting. Amen? Naku, makikita mo na naman si sister, si brother. Amen? Nakakapagod ng unawain, nakakapagod ng intindihin, nakakapagod ng mahalin. Bakit? Paulit-ulit na nagkakamali sa akin. Hello? Tanda natin, kung si Lord nga hindi napapagod na mahalin tayo. Amen po ba? Minsan may mga tao na lingkod ng lingkod. Amen, punta ng charismatic. Pero mapapansin mo kapag ito ay pagod na, ang dami ng reklamo niya. Hello? Ganyan yung mga ngiti niyo sa atin. Amen? Sa totoo lang, kaya napapagod ang isang tao kasi sarili niyang kagustuhan ang sinusunod. Amen po ba? Pansinin mo, sabi mo nga, hindi na ako lalayo, yung sarili ko na lang. Nung sinunod ko yung sarili kong kagustuhan, pumalpak, sumablay. Amen? Nagmahal ng babaero, kaya nabigo, kaya nasaktan. Amen po ba? Pero mga kapatid ko kay Kristo, sabi nga, pag nagkamali, pwede namang bumalik. Pwede namang bumalik kay Lord. Amen po ba? Kaya nga kapag ang puso natin, nararamdaman natin pagod na magmahal, kapatid, magpagamo tayo kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, kapag pagod ka na, pahinga lang. Hindi yung ayoko na. Kasi pag tayo umayaw na, kapag ko kay Kristo, lalo tayong malalagay sa kritikal na kondisyon. Amen po ba? Kapag lumiko tayo, umalik tayo kay Lord. Huwag na nating sundin yung kagustuhan natin kasi pag yung gusto natin, mararamdaman natin yung pagod. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Kaya nga, sa lumapit tayo kay Lord, natatanda, ito po yun. Ayan, Mateo 11:28, di ba ang sabi? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapang lubak, nabibigatan sa inyong kasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Para yan sa ating lahat, na kapag napapagod na tayo, alam niya ni Lord, tao tayo eh. Nasasaktan tayo, nahihirapan tayo, napapagod tayo. Ang sabi ni Lord, lumapit. Kaya tama yung ginagawa natin ngayon. Kahit na minsan may sama ng loob, may tampo, may galit, lapit lang ng lapit. Alam naman yan ni Lord eh. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, huwag kang tumigil lumapit kay Lord. Amen? Kasi nasa kanyang kapahingahan. Hindi po sa pagpapahinga natin sa ating mga tahanan. Kasi kahit na po tayo napagod, ako, pag nag-uusap kami ni Sister B, kakapagod kasi bakit? Hindi na po ako taga Laguna ngayon. Taga Naing Cavite na ako. Kaya pagkatapos ng toko, alis na agad ako kasi may oras po yung sakayan doon. Amen? So sabi ko, pag nag-uusap kami at nakitulog ako kay Sister B, pagod ang aming katawan. Pero ang puso, hindi na papagod. Bakit? Ang sarap paglingkod kay Lord. Amen po ba? Kaya nga kapag ikaw ka ng galing. Hallelujah, glory to God. Yan, praise the Lord. Amen. Makasalakas ng Lord. Hindi po kasi praise the Lord. Yan, amen. Praise the Lord. Ulit palakpakan natin si Lord. Glory to God. Kaya Praise mga kapatid ko kay Kristo, ang kapahingaan lagi matatagpuan at masusumbungan natin kay Lord. Kaya nga mga kapatid, alam ni Lord, okay lang magpahinga. Pero panandalian lang. Huwag tayo magpapadaig sa ating mga nararamdaman. Amen po ba? Kaya nga sabi ko nga, mula nung ako po, inialay ko na kay Lord ang aking buhay. Kahit na napapagod ang aking pisikal na katawan, matutulog at matutulog akong masaya ang puso. Amen po ba? Kaya nga nung sinabi nung sa isang kanta, I have decided to follow
totoo lang, totoo na mapapagod tayo kung ang titignan natin lagi ay ang pagkukulang at pagkakamali ng ating kapwa. Amen po? Pero kapag tayo nakapokus kay Lord, mga kapatid, hindi tayo makakaramdam ng pagod, lalo na sa pagmamahal sa ating kapwa at sa ating Diyos. Amen po ba? Bakit uulitin ko? Kung si Lord napagod kay Sister Babes, wala na po ako ngayon dito. Amen? Kasi makasalanan din ako, paulit-ulit nga eh. Pero sabi ko sa prayer ko kanina, Lord, thank you. Hindi man ako karapat-dapat tinawag mo ako. Bakit? Para gamitin mo. Amen? Palakpakan natin ang napakalakas si Lord! Glory to God, glory to Christ Jesus. Sumunod, ano-ano ang sintomas ng pusong nasa critical condition? Ito po, numb heart. Ano po ibig sabihin? Pusong manhid. Kapatid po niyan, yung pusong bato. O magpinsan. Pansinin niyo po yung puso nasa yellow. Di ba tayo nga eh, pag naglagay ka lang ng kamay mo, ibabad mo sa glit, saan may yellow, maya-maya manhid na yan eh. Tama po ba? Amen. Ako din, minsan pag naglalagay ako ng aking beauty secret, in yellow, maya-maya wala na akong pakiramdam. Amen. Sabi ko, sana gano'n na nga lang kadali. Amen? Pero hindi. Kapag ang ating puso ay nasa critical condition na, kapag ang ating mga puso ay manhid na. Amen po ba? Yung wala ng pakiramdam, na kung saan mga kapatid ko kay Kristo, ito yung mga taong nahihirapan ng magpatawad. Nahihirapan ng mga kapatid kahit na minsan natatamaan na sa prayer meeting, pasok dito, labas dito. Bakit? Kasi wala na sa puso. Manhid na. Hello? Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, kamusta na ang puso mo? Kasi ito yung mga taong sobra na nasaktan. Di ba may kanta? Labis na nasaktan ako. Amen mo ba? Totoo yun. Kaya nabubuo yung mga kanta na yun kasi humuhugot. Dinadaan nila lang nila sa kanta yung mga hugot na pinagdaanan ng buhay nila. Amen po ba? Kaya ano nangyayari? May iba takot ng magmahal. Amen? Pero hindi naman ibig sabihin na nabigo ka sa pag-ibig. Ay, mga dalaga to ha. Amen? Kasi like ko sinasabi, pag may asawa ka na, pagtiisan mo yan. Pinili mo yan eh. Amen po ba? Hello? Hindi naman pwede na. Wala, imanit na ako sa lahat ng ginagawa niya sa akin eh. Ayoko na, Lord! Hindi pwede ganon. Amen? Hindi natin pwede isoli yan sa mga magulang nila. Amen? Pagtiisan na lang. Amen? Bakit? Mamamatay din yan. O, totoo naman. Walang tao hindi mamamatay. Pero kapag pinagtiisan natin, mga kapatid, nakakasunod tayo sa kalooban ng Diyos at hindi magiging manhid ang ating mga puso. Amen po ba? Ang sabi nga po, kapag nasobrahan sa sakit, minsan hindi mo na maramdaman ang sugat. Pero totoo naman eh, may mga sugat ang akala mo tuyo, pero pag nadaki mo, meron pa rin pala. Amen? Ito yung mga taong manhid ng puso, na minsan pagka nakarinig ka ng, sabi nga nakarinig ka ng hindi maganda, minsan wala ka na lang pakialam eh, lalo minsan sa prayer meeting. Minsan may sinasabi yung preacher, tinatamaan ka na pero wala nang dead ma. Bala ka dyan. Amen? Kasi bakit? Pati kasi puso eh. Nalala niyo po yung yung nagasing sa matabang puso, nagasing sa dawagan, sa batuhan, etc. etc. Amen? Ito yung halimbawa na ngayon sa gabing ito tayo ang inahasikan ng Diyos. Kapag ang ating mga puso nahasikan ng bato, nagiging manhid yan. Wala nang pakialam, di naman talaga sumusunod sa kalooban ni Lord. Hello? Paano nga may katabi mo sabi mo, kapatid? Kamusta na ang puso mo? Amen? Kahit na may kantang pusong bato, huwag natin panuwalaan yan. Kasi si Lord, pag pinagaling ang puso natin na manhid, dahil sa dami, mga kapatid na nanakit sa atin, kaya hindi na tayo natututong magmahal. Amen? Sabi nga, magmahal ng paulit-ulit kahit nasasaktan. Pero kapag ang isang tao nasa critical condition na ang puso, nagiging
nagiging bato na. Amen po ba? Kaya may mga kilala po ako mag-asawa, magsasama nga, pero wala lang silang pansinan. Bakit? Kasi bugbog na yung puso. Manid na okay na. Manloko siya ng manloko at isumuwi. Amen? Pero totoo, nawawala na yung pagmamahal dahil nagiging manhid na. Ganon din tayo sa harapan ni Lord. Kapag po tayo makakapal po kay Kristo, nakikinig ng salita ng Diyos at sinasabi na ni Lord, magpatawad ka, magmahal ka, at hindi natin nagagawa, manhid ka kapatid. Amen. Tignan mo yung harap katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid, parang para sa iyo yan. Hello! Sabi nga, bato-bato sa langit ang tatamaan, pagpapalain ng Diyos kapag sumunod. Amen! Glory to God! Hallelujah! Kaya nga sabi ng ating Panginoon, tignan nyo, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong puso. Kaya nga sabi, kapag malala na yung puso natin, nasa critical condition, gamutin bago pa mahuli. Amen po ba? Kaya nga sabi ko, thank you Lord, nasa gawain tayo ni Lord kasi dito tayo lahat pagagalingin ng Panginoon. Amen! Glory to God! Hallelujah! Panglima, mga kapatid mo kay Kristo, ano-ano ang sintomas ng pusong nasa critical condition? Ito po, fragile heart o sabi nga, pusong marupok. Amen? Taas ang kamay dito ng marupok. Yung mga lagi nauulog, akala ko kasi siya na. Hindi pa pala. Amen? Madali mahulog. Amen po ba? Madali maniwala. Kaya kahit binamulan, hindi naman siya siniseryoso. Amen? Ang dali naniniwala, paniwalain. Amen? Bakit? Marunok. Tama po ba? Yan yung mga nasa mundo. Amen? Tayo nasa gawain. Ano yung karupukan natin? Ang rupok natin pagdating sa paggawa ng kasalanan. Isang kalabit lang ni Satanas, sama na agad. Isang tukso lang ni Satanas, sama na agad. Nagpapatukso tayo. Hello, bakit? Marupok. Amen mo ba? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag ganon. Amen mo ba? Kasi kapag marupok tayo, paano tayo makakasunod sa kalooban ng Diyos? Nang sabi niya, layuan natin ang kasalanan kasi kinabubuhayan ng Diyos ang kasalanan. Pero kung magiging marupok tayo, gawa tayo ng gawa ng hindi kaaya-aya, kalooban ni Lord, nagkakasala pa rin tayo. Amen? Kaya kahit nasa prayer meeting na, mga kapatid kay Kristo, minsan, imbis na makinig, hindi na lang wala dito lahat nakikinig kahit bata. Amen? Hallelujah! Minsan ginagamit ang ating mga kapwa, ang ating mga mahal sa buhay, para tuksuhin tayo. Tayo naman nagpapatukso. Amen? Minsan ang ating kanalang ng prayer meeting, mapapansin mo eh. Amen? Bigla na lang, may pipigil sa'yo. Anak mo, asawa mo. Amen? Eh kapag marupok ka, magpapapigil ka. Kasi marupok. Amen mo ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, baka ikaw yun. Amen. Kaya nga may mga tao, mga kapatid ko kay Kristo, kapag marupok, eto na may mga tao napaka-sensitive naman, balat sibuyas. May marinig lang na hindi maganda, panting agad yung tenga. Kaya nang nangyayari, nagagalit ka, yun natutokso ka para awayin yung iyong asawa, yung iyong anak, yung iyong kapitbahay. Bakit? Marupok ka sa tawag ng kasalanan. Amen po ba? Kaya nasabi ko nga, Lord, salamat. Kasi sa pamamagitan lagi ng mensahe mo, na ingatan ang puso. Bakit? Kasi ayaw ni Lord na lumubha ang ating kalalagayan. Amen! Palakpakan natin si Lord! Kasi nasa totoo na, ang Diyos nakatingin sa puso, hindi sa puso. Amen? Na kahit magpakasipag ka dyan, nasipag-sipag mo, mati ng prayer meeting, kung di naman nagbabago naman ang puso mo, sa critical condition pa rin tayo. Kasi ang nakikita ng Diyos at ang narinig ng Diyos sa langit ay yung totoo. Amen? Kaya nga minsan, sabi ko nga, merong isang preacher, merong isang choir, may mga tumutugtog sa gawain ng Diyos, minsan hindi narinig ng Diyos.
Bakit? Kasi hindi totoo. Amen po ba? Kumakanta ka, ang ganda-ganda ng worship, pero di narinig ni Lord kasi alam ni Lord kung ano yung nasa puso. Hello! Kaya sabihin mo sa katabi mga kapatid, marupok ka pa ba? Amen? Kaya nga tinan mo, kapag ang isang tao hindi marupok, pag may gawain, kahit sino tumawag dyan? Kahit yung mga katropa mo, yung mga kaibigan mo, yung mga kumari mo, etc. Kahit sino mo yan, hindi ka magpapapigil. Bakit? Kasi hindi ka marupok pagdating sa gawain ng Panginoon. Amen? Glory to God. Hallelujah. Kaya sa gabi dito mga kapatid ko kay Kristo, sabi po sa awit, higit na mabuti na doon kay Yahweh magtiwala ako kaysa panaligan niyang mga tao. Ba't sinabi mo ni Lord? Kasi bakit? Tayo mga tao, mas madali tayo magtiwala sa tao kaysa kay Lord. Kaya nga ipapagpalit natin ang Panginoon. Amen po ba? Minsan nakaka-absent sa gawain ni Lord. Na nangako, Lord, tuwing araw ng Friday, aangatin po ako sa prayer meeting. Pero kapag may matinding pangangailangan at alam mo yung tao na yun na makakatulong sa'yo, pupuntahan mo, hindi ka aatin ng prayer meeting. Bakit? Doon ka naniniwala eh. Amen? Pero kapag matibay ka, ang pananampalataya mo kay Lord, yung puso mo, hindi ka nagpapahadlang sa gawa ng demonyo, kapatid mo kay Kristo, dyan mo tayo hahangaan ng Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, kapag tayo ay nasa ganito, mga sintomas na sinabi ko sa inyo, magpagamot tayo bago po tayo mahuli ang lahat. Amen? Ngayon naman, paano gagamutin o paano gamutin ang puso nasa critical condition? Siyempre naman, may pamaraan po yan kay Lord pa ba? Amen? Una, aminin ang tunay na kalagayan ng puso. Amen? Kapag hindi natin inamin ang kalagayan ng puso natin kay Lord, paano tayo gagaling? Amen po ba? Parang ganito lamang po mga kapatid. Walang gumagaling na pasyente kapag hindi sinasabi kay doktor na may sakit siya. Amen? Pag sinabi ni doktor, anong nararamdaman mo? Wala doon, okay lang ako doon, in denial. Amen? Pero kapag ka laboratory na, tinest na yung kung ano-ano, in x-ray, doon makikita yung totoo. Marami palang nararamdaman. Tama, mali. Ganyan din tayo sa harapan ni Lord. Kahit nandito tayo at ayaw mong aminin ang kalalagayan ng puso mo, kapatid, hindi ka gagaling. Kailangan natin magpagamot kay Lord at ang unang paraan. Aminin natin ang tunay na kalagayan ng ating mga puso. Parang sabi nga yung mga propeta na nagdarasal noon, na nagdarasal kay Yahweh, sinasabi nila kapag masama yung loob nila, sinasabi nila kay Lord. Nagtatampo sila kay Lord, sinasabi nila. Bakit? Kasi yun ang gusto ng Panginoon, magpakatotoo tayo, aminin natin. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo kapatid, aminin mo na kasi. Amen? Glory to God. Kaya nga mga kapatid ko kay Kristo, walang pasyente na gagaling kapag hindi niya aminin sa doktor ang tunay na kalagayan ng puso. Ba't ba yan sinabi? Nung ako po, mga kapatid ko kay Kristo, sumakit yung puso ko, kala ko okay lang. Tinema ko Amen? Okay lang, baka pagod, makirot kasi. Amen po? Pero mga kapatid ko kay Kristo, nung nakaramdam na ako ng matinding kirot, syempre sabi magpa-check up na. Ayoko talaga kasi kapag check up, pera yan. Amen? So mga kapatid, may binigay si Lord na instrumento para magpa-check up ako. Nagpa-check up ako. Sabi ng doktor, ano nararamdaman mo? Sabi ko, okay lang naman ako doon. Kasi ayoko nga malaman niya kung ano talaga yung nararamdaman ko. So sabi niya, magpa-ECG ka. Ito, magpagato ka. Ay, doon nalaman, mga kapatid, na ang puso ko ay punong-puno ng cholesterol. Amen? Kaya pala may mga time na nahihirapan ako huminga, sumisikip ang dibdib. Amen? Kasi bakit? Kasi balot na ng taba. Mahilig po kasi ako sa taba. Amen? Kaya ang katawan ko ay mataba. Amen? Pero mga kapatid, palakpakan natin si Lord. Glory to God. Parang pumalakpak kayo dahil mataba ako. Amen? Hindi po. Kaya ko na sinasabi sa inyo, kasi nung inamin ko na sa doktor, nabigyan ako ng magandang
solusyon. Ganon din tayo sa harapan ng Diyos. Kapag aaminin natin, Lord, ang dami ko dito sa bahan ng loob. Lord, ganito. Sabihin mo, aminin mo yung kalagayan ng puso mo. Kasi walang ibang makakapagpagaling yan, kundi ang ating Panginoon lamang. Amen po ba? Glory to God. Sabi nga po sa Jeremiah 17:9-10, tignan niyo po, wala pong malilihim sa harapan ng Diyos. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Ako si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang kanyang pamumuhay at ang kanyang ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginawa. O, diba? Kaya nga walang malilihim kay Lord. Aminin mo man sa hindi, kapatid, alam yan ni Lord. Kaya kung ako sa inyo, aminin natin sa harapan ni Lord yung totoong kalagayan ng ating puso. Kasi hindi yan nalilingid sa harapan ng Panginoon. Sabihin, palakpakan natin si Lord. Kaya sabihin mo sa katabi mga kapatid, kung gusto mo bumalik, bago nyo pa lang, aminin. Amen. Glory to God. Hallelujah. Pangalawa, mga kapatid ko kay Kristo, paano gagaling ang pusong nasa critical condition? Ito, iwasan ang mga nakakalason sa puso. Amen po ba? Pansinin niyo po yung nasa puso. Ano po nakalagay? Taba pa rin. Amen? Cholesterol. Amen po ba? Minsan may mga tao na kahit sinabi na ng doktor, bawal na sa ito, hindi na pwede sa ito. Minsan ano gagawin natin? May maintenance naman. Amen? Bakit? Ang tigas ng ulo. Kaya pag na-stroke, Lord, magaling na ako. Eh, matigas ang ulo mo, hindi mo iniwasan kung ano yung bawal sa'yo. Amen. Kaya nga mga kapatid, sa buhay din natin ngayon, may sinasabi si Lord, iwasan natin ang paggawa ng kasalanan. Amen? Kasi pag gumagawa tayo ng kasalanan, meron tayong galit, tampoy na nakit sa ating mga puso, ito'y nagsisilbing basura. Amen? Nabubulok, bumabaho ang kalooban natin. Kaya nangyayari, hindi na nagiging maayos ang function ng puso natin. Amen? Kaya iwasan natin kung ano po yung nakakalason. Iwasan din natin yung mga tao, alam natin na negative ang pagkatao, yung mga peking kaibigan, peking karelasyon. Bakit? Kasi yung nagbibigay, mga kapatid, upang tayo po ay maging marumi sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Pansinin mo kapag masama ng loob mo at kinausap mo yung tao may sama din ng loob sa kasamaan ng loob mo. Amen? Pareho na kayo nilalason ng bawat isa ng mga puso. Amen? Kaya iwasan natin yung mga ganyang tao. Kasi hindi yan makakatulong. Iwasan natin. Bakit? Kapag tayo ay namumuhay sa kasalanan, lalo na mga kapatid kay Kristo, sa hindi kalugod-gulod sa harapan ng Diyos, hindi tayo gagaling kailanman. Kahit 10 taon na, kahit wala na, patay na kami lahat ng preacher, nandiyan ka pa, buhay ka pa, hindi ka gagaling. Kapag hindi natin iniwasan kung ano yung nakakalason sa puso natin. Amen? Glory to God. Ang sabi po sa Marcos 7:21-23, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumulang masamang isipang, nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunyag, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso at ang mga ito ang siyang magpaparumi sa kanya. Amen? So ang dami nun. Kung iisa-isay natin, alas 10 na, hindi pa tayo tapos. Amen? Basahin niyo po yan, pinipicturan niyo naman eh. Amen? Yan po ang nagiging sanhi ng kasalanan na nagiging lason sa puso ng tao. Kaya kailangan iwasan natin yan para gumaling tayo. Amen. Palakpakan natin si Lord. Glory to God. At ang pangatlo, paano gagaling ang pusong nasa critical condition? Magtiwala sa proseso ng pagpapagaling. Amen po ba? Walang taong gumagaling, mga kapatid ko kay Kristo, pagkatapos magpa-check up, hindi naman bibili ni reseta. Ano
kasi ayaw na ng mga gamot, pero yung panganay at bunso, pag pinainom mo, inom agad yun. Pero siya hindi, tatago niya sa ilalim ng dila. Pagkatapos pag nakatalikod na ako, itudura niya. Tapos nagugulat ako, bakit hindi pa rin magaling? Yung pala hindi niya iniinom. Amen? Di ba minsan may ganyan? Nireseta na ayaw mabilin. Bakit? Hindi naniniwala na gagaling siya sa nireseta ng doktor. Yung iba lang, hindi ko din general. May mga ganyang tao. Amen? Mas naniniwala doon sa tawas-tawas. Amen? Kaysa doon sa sinabi ng doktor na ito ang bilin mo, ito yung oras sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Pag hindi mo na sinunod yun, hindi ka gagaling. Hindi ka magkakaroon ng aginawahan. Tama? Tama po ba? Ganyan din kay Lord. Kaya nga lagi tayo umaten. Kasi hindi tayo gagaling ng isang atenan lang. May proseso po yan. Alam mo ba? Pagagaling tayo ng Panginoon sa tamang panahon. Amen? Kasi ganyan po ako. Ang dami ko sama ng loob sa tatay ko. While na ako, kumakanta ako, pero ang dami kong galit, ang dami ko sama ng loob. Pero nung lagi akong present, lagi akong naglilingkod, lagi akong nakikinig ng salita ng Diyos, unti-unti naramdaman ko na lang, gumaling na yung puso ko, nawala yung sama ng loob ko, pinatawad ko na ang tatay ko. Amen? Hindi lang na isang upuan yun, nasa proseso, nagulat na lang ako, mahal ko na ulit yung tatay ko. Amen? Kaya nga mga kapatid, ang sabi po, sa mga aral, inaangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao ay binigyan niya ng pagnanasang alamin ng bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginagawa ng Diyos mula pasimula hanggang sa wakas. Amen? Kaya kung ngayon, mga kapatid, meron tayong mga sintomas ng nasa kritikal na kondisyon ng ating mga puso. Atin lang ang atin. Amen? Kung hindi man agad nagbago ngayon, atin ka ulit. At magugulat ka na lang, totally healed ka na. Amen! Glory to God! Hallelujah! At syempre, pang-apat at panghuli, mga kapatid ko kay Kristo, paano gagaling ang pusong nasa critical condition? Ibigay ang puso kay Jesus. Bakit? Si Jesus ang ating dakilang manggagamot. Ang tunay na doktor ng ating mga puso. Amen po ba? Kapag hindi natin ibinigay ang tiwala natin sa doktor, limbawa, alam mo naman sa puso ang iyong karamdaman. Saan ka magpapacheck up? Di ba sa doktor ng mga puso? Alam mo magpapacheck up ka sa doktor ng mga utak. Supply agad, amen? Kapag tama ang nilapitan ng doktor, gagaling ka. Tama? Ganon din kay Lord. Kapag siya ang nilapitan natin, hindi tayo nabibigo. He is the best doctor. Amen po ba? Kaya nga, may mga taong nagbabago eh. May mga taong gumagaling. May mga taong na-answer prayer. Amen? Kahit kasi nasabi ng iba, ng mga tao na wala nang pagkasaya, hindi na magbabago yan. Pero dahil lagi lumalapit kay Lord, magugulat na lang, nagbago. Kasi dahil sa Diyos. Amen? Ganon din sa ating mga karamdaman. Kapag lagi tayong umaate ng prayer meeting, laging lumalapit kay Lord, magugulat ka na lang na dati kang masakitin. Magugulat ka na lang, ang lakas-lakas mo na. Kahit wala ka ng maintenance, kahit wala ka ng hinihingi ng mga vitamins. Bakit? Kasi si Lord palang vitamins na eh. Amen? He is the best doctor. Kaya nga mga kapatid, ang sabi sa Exodus 15:26, akong si Yahweh ang iyong manggagamot. Ito po yung nangyayari sa mga taga-Ehipsyo noong unang panahon sa mga Israelita. Amen? Na nagbigay ng salot, pero sino din na nagpagaling? Siya din. Amen po ba? Tayo din. Kaya naman tayo nagkakaroon ng karamdaman. Gawa din natin. Tama? O sabihin na lang natin, sinabi ng bawal kumain, lahat ng sobra ay... O yung iba, ang taas na ng sugar. Kain pa ng tsokolate. Amen? Leche plan. Amen po ba? Tapos nalapit, Lord, pagalingin mo ako. Amen po? Hello? Kapat po kay Kristo. Yung iba naman, sabi nga, tayo gumagawa ng karamdaman natin. Kahit na masama yung manigarilyo, inuubo na, sige pa rin! Amen? Ganda yung puso din natin. Kung di natin ibibigay sa ating Panginoong Hesus, hindi gagaling yung puso natin.
Amen? Patuloy at patuloy na magiging bulok yan. Pag nanak na, hanggang magugulat ka na lang, malala na at huli na. Amen po ba? Kaya may mga tao nag-backslide, hindi na umatin ang prayer meeting, kasi hindi lumapit sa totoong nagpapagaling. Bakit? Wala namang perfect sa gawain ng Diyos. Wala. Lahat tayo makasalanan. Kaya kung sila nagpapagamot, tayo din magpagamot. Amen? Kaya lang tayo dito, pare-pareho tayo makasalanan. Kaya pare-pareho tayo magpagaling kay Lord. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. At ang sabi din sa panghuli, Lucas 5:31, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Totoo naman. Yan ang sinabi ni Jesus. Kasi bakit sinabi ng mga basher niya noong unang panahon? Sabi, bakit nakikisalamuha siya sa mga makasalanan? Diba? Ayun ang sinagot ni Lord. Hindi nangangailangan yung mga taong walang sakit, kundi may sakit kasi siya ang magpapagaling sa mga taong makasalanan. Sa mga taong may mga karamdaman. Amen! Kaya sa gabi nito, kapatid mo kay Kristo, handa ka na bang magpagamot ng puso? Para ang hina. Handa ka na bang magpagamot ng puso? O di namin natin na meron tayong mga sakit. Amen? O sabi nga, mananatili ka sa sakit ng puso. Tayo ang magdidesisyon. Tayo. It's your choice. Amen? Tayo po tayo sa gabi nito, mga kapatid mo kay Kristo. Hallelujah. Ilagay po natin ang ating mga kamay sa tapat ng ating puso. At sa oras na ito, tinatanong tayo ng Panginoon. Pikit mo yung mata, sabihin mo, Lord, lumalapit po ako sa iyo. Sa gabi nito, kapatid, narito si Lord. Ano ang kondisyon ng iyong puso? Handa ka na ba magpa-opera sa ating Panginoon sa gabi ito? Sinisiyasan niya ang laman ng ating puso. Alam niya ang takbo ng ating mga puso, ang isipan natin kung ano talaga yung nandyan. Kapatid, isuko mo sa gabi ito, sapagkat ang Diyos, alam niya kung ano ang nandiyan. Kung yan ay basura, sama ng loob, galit mo, tinanakit, hingi natin ang tawad kay Lord. Kasi gusto niya mapabuti tayo. Ayaw niya ang puso natin nasa kritikal. Ayaw niya na naghihingalo ang ating mga puso. Kaya nga bago mahuli ang lahat, magpagamot tayo kay Lord. Aminin natin ang ating mga kasalanan sa Panginoon. Aminin natin ang kondisyon ng ating mga puso. Na sa gabing ito, sabi niya, iwasan natin ang lason na ito kasalanan na nagiging sanin ng pagiging marumi natin sa harapan ni Lord. Kaya tayo nakakaramdam ng mga sakit sa kalooban. Kapatid, ibigay natin ang tiwala natin sa gabi nito sa Panginoon. Lord, siya sa atin ang aming mga puso. Hallelujah. Glory to God. Puso ko'y iyong sinisiyasan. Buhay ko'y iyong alangin, Lord. Ang lahat kong lihim, O Yahweh,
sa Panginoon. Hallelujah. Magpagamot tayo sa Kanya. Puso ko'y iyong sinisiyasa. Kilala tayo ni Lord. Buhay ko'y iyong alam. Lahat ay alam ng Panginoon. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa. Amen, amen. Sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat ng lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon. Tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon. Tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Kapatid, sa gabi dito, patuloy mo nang ilagay ang iyong kamay sa tapat ng iyong puso. At ayan, kay manalangin mo kayo. Dahil ang Diyos ay dakilang manggagamot. Walang mahirap sa Kanya, walang imposible sa Diyos. Ano man ang kalalagayan ng ating puso, mahal tayo ng Diyos, kapatid. Ayaw niya na malagay ang ating mga puso sa kritikal na kondisyon. Dahil ayaw niyang lumala, kaya gusto niyang gamutin tayong lahat. Panginoong Diyos na makapangyarihan, salamat po sa pagtitiis at pagtityaga mo sa amin na tuwing araw ng linggo, tuwing araw ng Biyernes, araw-araw, Lord. Palagi kang nariyan upang kita maituwid ang aming mga pagkukulang, pagkakawali na nagiging sanhi, Panginoon, ng pagkakasala namin, ang mga mali namin nagagawa, Lord. Na sa gabi ito, Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon. Lalo mas ang mga narito sa puso ng bawat isa sa amin, Lord. Isinusuot mo namin lahat, Panginoon. Dahil alam namin, Lord, walang bagay na naliligid sa iyo. Lahat ay kaniyan. Lahat ay harihan, Panginoon. Kaya, Lord, sa gabi ito, hiling namin pagalingin mo po ang aming mga puso. Na sa gabi ito, aking mga kapatid na merong galing sa manang loob sa kanilang kapwa, Panginoon. Makalala silang makapagpatawad, Lord. Dahil hindi mo patatawarin ang bawat isa kapag hindi namin mapagpatawad. Ang sabi mo, alisin namin ang galing ng sama ng loob. Na sa gabi ito, Lord,
Iingatan namin ang aming mga puso dahil ito ang bukal ng buhay namin, Lord. Salamat, Panginoong Diyos, dahil hindi mo kami pinagsasawaan na kami patuloy na paalalahanan upang kami mapabuti. Iingatan namin ang aming mga puso dahil ito'y utos mo. Kaya Lord, I pray aking mga kapatid ngayon na narito, Lord, naniniwala kami, Lord, pinagaling mo na. Pinagaling mo na, Panginoon, ang mga pusong sugatan. Pinagaling mo ng pisikal, ano man ang kanilang mga karamdaman, Panginoon. Lord, pinagpala mo ang buhay, Panginoon, Diyos, sa aming mga kapatid, na sa gabi ito'y lumapit sa iyong paanan, sa iyong banal na presensya, Lord. Kaya't uuwi kami, Panginoon, punong-puno ng biyaya at pagpapala na sa iyo nagmula. Kaya sa gabi ito, Lord, muli, salamat po, Panginoon Diyos. Tanggapin mo ang aming pusong pasasalamat dahil naniniwala kami, tinutun mo ang bawat panalangin ng bawat isa sa amin. Lord, sa gabi ito, uuwi kami, Lord, na punong-puno ng pagpapala. Dahil ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na mapagmahal, at ikaw din ang Diyos na dakilang magkagamot sa gabi ito. Salamat, Panginoon, sa lahat ng kapulian ng karamanan, ngayon at magpakailanman. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Let us give thanks with a grateful heart. Thank you, Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Anyayahan muna natin si Sister Babe sa gitna. Yan. Dahil araw po ng mga puso ngayon, bagamat si Sister Babes po ay walang asawa, walang tatay, wala na rin nanay, tayo po yung pamilya niya. Kaya batiin natin siya ng maligayang araw ng mga puso. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka, mahal ka, mahal ka, mahal ka, mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka
Yan, mag-smile po tayo lahat. Sa mga pusong lumasa, i-welcome po natin Sister Lorna. Okay ba? Yung minalaman ng Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my peace. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata na mahal kita sa Panginoon. Last ko na yan, Sis Lorna, ha? Yan, thank you po. God bless po. Makita po tayo sa Martes at sa susunod na Friday. At yung workout po, after po ng tempo, wala po meeting po tayo para sa anniversary. God bless po. Thank you, Sister May. Thank you, Sister Lee. Nagpipicture kami. Nagpipicture kami. Tara po, picture muna tayo. Punta muna ka sa gitna.